DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petio Corpus, ako po si Alia Ikatlo. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes. Martes Santo, 26 ng buwan ng Marso. Mga pasahero dagsana sa mga bus terminal, pantalan at maging sa mga airports. Big time oil price increase o marangkada na. Operasyon ng mga tren suspendido ngayong Semana Santa. Pangalan ng susunod na PNP chief, hindi pa inaanunsyo. Change of command, bukas na. Ba, sino kaya? Biktima ng fake booking scam. Lumobo ngayong buwan ng Marso. Mataas na heat index posibleng tumagal po hanggang sa Mayo. Publiko pinag-iingat sa heat exhaustion. Kaya uminom ka na maraming tubig, Miss Alia, ha? Kailangan isang drum. Samantala, 3 milyong bakuna kontra pertussis. Abay, darating daw sa buwan ng Abril. 10-year-old na batang babae kinapitan ng dikya. Patay sa Palawan. Nakakamatay pala yun. Samantala, Sultan Kudarat, bird flu free na ayon sa Department of Agriculture. At mga mamamayan, pinag-iingat din ng National Telecommunications Commission, NTC at maging ang mga telco. Mamaya po mahabigan may makausap tayong taga-Globe telco para malaman po natin kung mga manloloko ang mga tumatawag kaya nagte-text po sa atin na hindi naman natin sila kakilala. At sa detalye ng ating mga balita, nagsimula ng mapuno ang ilang mga biyahe sa mga terminal ngayong Semana Santa. Sa Victory Liner lamang sa Caloocan, punuan ang mga biyaheng patungo ng Cagayan. Pero maaari para mag-book papuntang Baguio, Dagupan at Olongapo City. Kaugnay nito ay naka-standby sa mga terminal ang mahigit 400 bus. Ba, dami ha? Para naman sa mga inaasahang bulto ng mga pasaherong mag-uwian sa probinsya. Samantala, fully book na rin ang mga biyahe naman ng Florida bus. Diyan sa may Erncio, Sampaloc, Manila. Patungo naman ng Ilocos Region at Cagayan Valley. Para naman sa PITX o PTEX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, abay tuloy pa rin ang pagdagsa ng pasahero. Pero wala pang naitatalang fully book na mga biyahe. Inaasahang lalagpas pa sa 2 milyong pasahero ang dadagsa sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, lolobo pa ang bilang ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang mga probinsya mamaya hanggang bukas para sa long weekend. Sa kanilang monitoring itong nakaraang Biyernes, itong nakaraang Linggo, umabot na sa 500,000 ang mga pasaherong dumagsa sa mga pantalan. Pinaalalahanan naman ng mga pasahero na limitahan ang kanilang mga bagahe at mag-book na lamang online para iwas abala sa kanilang mga biyahe. Tinataya namang aabot sa 100,000 pasahero
Ang daragsa naman sa Air Asia ngayong Semana Santa. Madami. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Carlo Carongoy, Deputy Spokesperson ng airline company, na fully booked na ang maraming flights dahil karamihan sa pasahero ay nag-advance booking na. Sabi ni Carongoy, patok na destinasyon sa mga magbabakasyon ang isla ng Boracay, Bohol, Cebu at Bangkok, Thailand. Tinak ni Carongoy sa mabiyahe na ligtas at on-time ang biyahe ng AirAsia at walang mababump off na pasahero ngayong Holy Week. Ito ang paliwanag ni Carlo Carongoy ng AirAsia. We expect po simula kahapon po hanggang sa darating na Friday, we expect na aabot po sa 100,000 pasahero yung lilipad po para sa kanilang holiday break. On standby na po ang ating mga ground. Ito po yung mga personnel natin sa check-in counter, sa mga boarding gates. Gayon din po ang ating mga mekaniko at ang ating flight crew po, yung ating mga cabin crew at mga piloto. Humigit kumulang sa 30 bus drivers ang sumailalim sa drug test sa 5-star bus station sa Cubao, Quezon City. Sa pangunguna ng DILG, MMDA, PIDEA, BFP at Quezon City officials, isinagawa ang drug test upang matiyak na ligtas ang biyahe ng mga pasaherong mag-uuwian sa kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Bukod sa 5-star bus ay mayroon ding drug test sa Baliwag Transit at iba pang bus terminals. Ayon kay DILG Undersecretary Chito Valmusina, hindi dapat mangyari sa kalsada ang nangyari sa Cotabato kung saan 17 katao ang nasawi sa salpukan ng isang van at truck. Sa ngayon ay wala pa namang bus driver na sumailalim na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Pero kahapon may dalawang nag-positive sa droga sa PTEX. At ngayon lakay, so far, wala pang result. Ayan, ngayon may resort na nag-positive nga ha? Hintay na lamang yung confirmatory test. Sa confirmatory test, nag-positive sa ulit. Ayan, pero, matapos kumpiskay na ang lisensya, ayan, 1 year. Ayan, suspendido ang kanilang driver's license. Umarangkada na ang malakihang oil price increase ngayong araw ng Martes, March 26. Tumaas na ng 2 pesos and 20 centavos ang presyo ng gasolina kada litro, habang 1 peso and 40 centavos naman sa diesel at 1 peso and 30 centavos naman sa kerosene. Naramdaman na ang taas presyo sa Shell at sea oil kanina alas 6 ng umaga habang magsisimula ngayong alas 4 ng hapon para naman sa clean fuel. Aba, buti pa ang clean fuel ha? Una rito sinabi ng Department of Energy na ang naturang price increase ay bunsod ng pagbaba ng crude exports mula sa Iraq. Nako naman kung anong sinasabi yung dahilan. Sinong taga Department of Energy may sabi yan? Si Lutilia? Na hindi naririnig, ha? Obvious naman po yan kahit hindi na kayo magpaliwanag. Sinasamantala mga pasahero na dahil magbabakasyon, sigurado nga magpapa-full tank, ayun, kaya malaki ang kita nila, ayan, tinaasan ng malaki. Yun ang dahilan. Binobolan nyo pa kami. Madami bang paligoy-ligoy lakay? Pati mga ang Department of Energy parang spokesman ng mga oil companies. Salip na kontrolin sana. Maawa naman kasi mga pasahero mag-uwi sa probinsya, ha? Dapat katulad ng ginagawa nyo 10 centavos ang increase. Ito 2 piso. Ang sabi nga ng mga may mga nagpapakrudo lakay, ang sabi nila kakarampot ang rollback pero grabe naman ang increase. At saka alam nila marami magpapa-full tank ngayon. Ayan. Kaya sana nakapagpa-full tank sila kahapon. Suspendido naman lakay ang operasyon ng LRT Line 1 simula bukas, Miyerkules Santo hanggang March 31, Easter Sunday. Ito ay upang bigyang daan ang maintenance ng linya ng tren ngayong Semana Santa.
Samantala, ang tigil operasyon naman ng LRT2 ay magsisimula sa March 28, Huwebes Santo, hanggang March 31, Easter Sunday. Pero sa Miyerkules Santo ay hanggang alas 7 lang ng gabi ang operating hours nito. Wala ring biyahe ang MRT3 sa Huwebes Santo, March 28 hanggang March 31. Babalik naman sa normalang biyahe ng mga tren sa April 1. Ba't parang mapanghi ka? Kung may nangangamoy? Lakay, hindi ako yon. Baka maginis-linis tayo dito. Samantala, mag-ingat po mga kaibigan sa mga scammer ha, at saka yung mga anong tawag nila doon? Spoof messages ba ang tawag doon, Miss Aliyah? Lakay, scam messages. Ayan, scam messages o spoof messages. Kaya ang mga telco po mahabigan, pati ang National Telecommunications Commission, pinag-iingat po ang mga kababayan natin dahil maraming nagsasamantala ngayong Holy Week. At para sa karagdagang impormasyon, ayan, para malaman natin kung yung mga natatanggap ba natin mga messages, mga kuya, mga ate, legitimate ba yan o mga scammer yan? Hingi tayo ng tip mula sa Globe. Nasa ating linya po mahabigan ang Chief Information Officer ng Globe para malaman natin kung ano ang mga spoof messages na ginagawa ng mga scammer. Si Mr. Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Officer ng Globe. Mr. Anton Bonifacio, sir, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon, sir. Ay, Makay, Sister El, magandang hapon po sa inyo sa kasama na tagapakinig natin. Oo. Sir, hindi po ito si Sister El, si Aliyah po. Aliyah ikatlo. Si Aliyah ba? Ay, ayan na. Aliyah, ikaw pala. Si Miss DeFort, ayan. Miss DeFort. Anyway, Anton, ayan, bigyan mo kami ng tip, ayan na. Kasi kanina nga may nagbanggit na ako ng ako nakatanggap ng mga mga messages na ganyan eh. Pansin ko nga dumadami yung natatanggap kong mga scam messages eh. Abay, sabi may parcel daw ako yan, sa PhilPost. Tapos naka-cash on delivery yung mga parcel na nakay. Kaya lang kulang daw yung details na information dun sa dun sa kailangan ibigay ko daw yung mga number, tatawagan daw yung app na ganyan. Nakay parang uso yung parcel na yan. Kaya nga. Anyway, Mr. Anton Bonifacio, sir, ayan, bigyan mo kami ng tip. Paano ba nalalaman kung ang mga messages na natanggap namin sa aming mga cellphone, kung ito ay mga galing sa scammer, kung ito ay mga spoof messages? Opo. So, ang problema po ngayon, Lakay, humihirap, no? Kasi background, di ba, nag-usap din tayo siguro mga 1 year ago. At talagang ginagawa ng Globe, hindi na nga po nabablock namin, halos araw-araw, linggo-linggo, sa dami po talaga ng mga scam. Isa po lang ginawa ng Globe, mga 2 years ago, actually hindi na po kami nagde-deliver ng kahit anong mensahe na may link. Kapag mag-try po kayo magpadala kayo ng SMS kay Miss Althea na may link, hindi papapansin nyo po pag globe to globe, hindi lulusot yan. So isa po pa namin ginawa, kapag ang nagpadala po ng mensahe ng SMS, kami, official message po ng Globe, wala na rin din po kami link na pinapadala. So dahil po dun sa ganong klaseng measures po, o controls na ginawa namin, yung mga scammer, ang ginawa nila, gumagamit sila ngayon ng makina, no, na ang tinatawag nito is InSeeCatcher. InSeeCatcher po ang tawag. O ano siya, fake na cell tower. So para po itong, siguro hindi naman ganun kasakalakihan, no, pero kasa po sa van, pwede po itong bilhin, ini-import po ito illegally o kaya binubuo nila. Tapos na nangyayari po, yung mga cellphone na malapit, no, so nag-ooperate po ito minsan mga 1 to 2 kilometer radius eh. Lahat ng mga cellphone na malalapit dun sa machine na to, kukunik po kayo dun. Pag kumunik kayo dun, kahit po anong klaseng sender, kahit anong klaseng number, kaya na po nila i-spoof. So, halimbawa po, ginamit po nila yung ganyang klaseng pagka-scam, ang pinake po nila is yung sender name, Globe. So, kala mo tuloy, si Globe po talaga nagpadala, pero yun pala, sasabihin nila, uy, meron kang unclaimed reward, puntahan mo tong website na to. Tapos nun, ang mangyayari, kukunin na pala yung credit card number mo, tapos ayun na, uubusin na yung laman o yung talagang ima-max out po yung limit nyo.
Ayun. So kaya po sa amin, ang warning po namin, si Globe halimbawa, hindi po kami nagpapadala ng kahit anong official message na may link. So kapag may na-receive po kayo may link, hindi po totoo yun. Yung sa halimbawa po na sinasabi nyo kanina, yung sa PhilPost, hindi din po SMS yan. Ang problema po, ang ginagawa nila, since nga medyo malakas na talaga yung pagbablock namin at hindi na po posibleng magpadala ng SMS na may link, ang ginagamit po nila ay message or RCS. Para kung Viber or WhatsApp yan. Although papasok siya, akala nyo SMS, hindi po siya SMS. Actually, labas na siya sa telco. So, OTT po ang tawag dyan o over the top. So, halimbawa, para po yung mga Facebook message o yung mga WhatsApp or Viber message, hindi na po namin kaya i-filter yun. So, pag naka-receive po kayo ng message galing PhilPost, wala namang inabangan. O tapos may link. Huwag nyo na lang po i-click kasi po talagang nag-spoof na sila o gumagamit sila ng mga ibang pamamaraan para makapagpadala ng message po. Eto nga, Anton, sasampu lang ang kailangan kita, ha? Ayan, paano ko nalaman ang number ko nito? Itong Hanmo 0325 at thba.com at PhilPost. The package has arrived at the warehouse and cannot be delivered due to incomplete address information. Please confirm your address at the link. Ayan, nagbigay ng link. https://phl/post.gov, pero yung gov niya may D. Ayan, .top/track. Ayan, reply 1 to activate the link or copy the link to your Safari browser and open it. The PhilPost team wishes you a great day. Wow, may ba? Ganun pala kaya. Wishes you a great day at i-scamin ka lang pala. So, sa mga ganitong klase ng messages, Anton, makikita mo ng scammer ang mga ito. Scam. Diba po, mapapansin nyo naman po yung nagpadala, diba halimbawa, hindi naman po talaga siyang totoong number. Para siyang email address. Ayan, parang email address. Ang ganda po nung ginawa niya, diba, nung ni-recite niyo po yung link, parang pansin niyo, parang hindi naman to totoo, hindi naman siya katotohanan na talagang totoong link. Pero gaya po lang sa sinabi ko kanina, mag-ingat po, no, minsan po yung mga sender, nasuspoof na din. Talagang pwede pong lumabas yan, talagang PhilPost yung nagpapadala, at ang nagpadala po is yung fake cell tower. Kaya talagang dapat mag-ingat. Kapag may link po, kahit na mukhang totoo, pag wala naman in-expect, huwag nang pindutin. Kung napindot nyo man, kung talagang napindot po natin. Paano na kung nabigla ako, sino kayang magandang loob na nagbigay ng package sa akin? Tawagan ko nga ito. Patay tayo dyan. Paano na pagka napindot na yan, na-open na yung link, Anton? Anong gagawin? Ang mapapansin po natin, whether po sa ganyang klaseng scam na kailangan magpindot ng link o minsan tatawagan tayo, ang talagang papansinin natin is meron ba silang hihingiin sa atin. Kasi talagang yan po naman ang kanilang intent. Talagang gusto po nilang may kunin sa atin. Halimbawa po dyan sa PhilPost o halimbawa sa sinabi kong reward scam sa Globe, tinatry nilang kunin is usually yung credit card number. So pag napansin nyo, pag kinlik nyo, di ba, o PhilPost, o meron akong package, so pag click, wala mamaya humingi na ng credit card. Aba, malabo na to. At minsan po sa mga bangko, ganun din, tatawag. Sasabihin, uy, you are now eligible for a new credit card. Siyempre, natuwa ka naman. Diba, na parang, uy, magpapasko na. May bagong credit card. At ang papansin ninyo, sasabihin nila eventually, uy, can we have, hihingiin yung login o yung username ng inyong online banking. Pag may mga ganong hinihingi na po, dapat magduda na tayo. Ito po, usually naman, pag yung mga bangko o yung mga kumpanya, pag meron talaga silang kailangan sa atin, or nino-notify nila tayo, whether that's a package or eligible tayo for reward, hindi naman po sila hihingi ng credit card number o hindi naman po hihingi sila ng username or password natin. Sir Anton, itong mga nang-i-scam, no, using text messages, yung mga nag-mention pa ng GCash, ayan, possible po ba na kapag inireklamo po yan ng isang nagreklamo o isang nakatanggap ng victim, ang ginagawa po ba natin ay possible po ba natin tong ma-block para hindi na po makapambiktima ng iba pa? So, Mr. Ted, dalawa po, no? So, opo, in fact, meron po kaming kaugnayan sa lahat ng mga bangko sa Pilipinas na nagre-report din po sa amin, no, ng mga numbers o yung mga domains po na binablock. So, binablock po namin yan for free. Talagang kapag may nag-report sa amin, puputulin namin. So, ganun din, meron din po kaming website, yung Stop Spam website ng Globe. Pag naka-receive kami ng report, bablock namin. Ang problema nga po is, ang napapansin namin, since
talagang napakainit namin mag-block. Ang bilis po namin mag-block. Talagang lumalabas, ang ginagawa nila, gumagamit na sila ng mga pamamaraan na labas na doon sa kaya namin tigilan. Kaya nga sabi ko po kanina, yung fake cell tower po, gaya nun. Hindi na po yung SMS na yun, hindi na po dumadaan sa network namin. Kaya pwede po nyo matanggap. Or pag gumamit nga po sila, parang yan yung sabi kong iMessage or RCS na ibang application na po yan, hindi na siya technically SMS, hindi na po din namin ma-block or hindi namin maputo. Anton, ayan, so hindi lang pa isa-isa to na individual na nang-i-scam. Hindi kaya sindikato na, Kwan, alam mo, may nakakusap tayong mga taga-Pogo eh. Yung mga Pogo na may mga, kasi may mga legitimate na Pogo tsaka illegitimate. Yung mga illegitimate yung talagang nang-i-scam. Dahil sa ganito mga gadget na ginagamit nila, possible ba na sa Pogo talaga nangagali ito yung mga illegal na Pogo operations? Siguro po makakapag-comment na lang ako sa katotohanan na yung may mga na-read naman na po talaga, no, ang ating mga law enforcement officials na opo, na yun nga, mga nagpo-post po as Pogo, pero yun pala, may mga equipment na sila na para mapabilis, maparami nga na talagang ang dami nilang pinapadalawang messages o yung sinasabi ko nga na malamang itong paggamit ng fake cell tower na nilalagay po sa van at umiikot at lahat ng mga malalapit na connect doon, maaari po sila po nagpapatakbo nun. Nasa van, umiikot na nakakasagap ng mga may sarili ng mobile lakay. Yun po yung fake cell tower na sinasabi ko. Kaya pag anong tawag? Po, fake cell tower po, INSI catcher po yan. So nilalagay nila yan, INSI catcher, fake cell tower. So peking cell site. So ang mangyayari, para siyang nag-imitate po siya ng cell site, yung machine po na yun, ilalagay nila sa loob ng van. Tapos iikot po sila. Lahat po ng cellphone na malapit dun sa van na yon within a certain radius, connect po dun sa fake cell tower na yon. Ang nangyayari po, pag nakakonect na kayo sa fake cell tower na yon, nasa labas na po kayo ng control ng cellphone, hindi ko na po kayo mapoprotektahan. Kaya lahat po ng message na pwede nyo ma-receive doon, maaari pong gayahin na po yung number nyo, pwede na pong gayahin yun nga, papadala sila ng message, kala nyo galing sa Globe, pero hindi naman po talaga Globe. So yun po ang delikado nangyayari ngayon. Kaya mag-ingat po talaga tayo. Ayan, Anton, ngayong alam nyo na yung ganyan na wala bang ginagawa ang mga telco like Globe na parang maglagay ng firewall ba? Na kahit na merong ganito ay mablablak, hindi nila makukuha yung number o anong tawag doon? Yung, yung mga malapit kung ano iikutan nilang lugar. Yung sa pag-traditional po, pag galing po talaga, kunyari, yung mga SMS po talaga or yung mga call, yan po napipigilan namin, nabablock po namin yan. Kasi nga po, dumadaan pa po sa network namin. Kumaga, parang isipin nyo po, kunyari, kayo po, pumunta sa mall, pag nasa loob kayo ng mall, mapoprotektahan namin kayo eh. Kung mall po talaga namin. So kung ano man yung kababalaghan na nangyayari po sa mall namin o sa bahay namin, kaya po kayong protektahan. Ang problema nga po ngayon, ang ginagawa nila, niloloko nila no na hindi actually kayo kumukonect sa network namin. Kumukonect po kayo sa network nila. So pag kumukonect kayo sa network nila, wala na po kaming magagawa para sa protection po. Hindi na po namin mapigilan. Sir Anton, meron ka bang tips para hindi tayo mabiktima nitong fake cell tower attack? Fake cell tower. Pag ganun po, kapag naka-receive talaga ng message, napakagaling na po nila, kaya po talaga nila kayong lokohin na kahit sino pong sender or number, kaya na po nilang spoof o kaya nilang gayahin. Halimbawa, pwede po magpapadala silang SMS, kala nyo po si Lakay, pero yung pala hindi, kasi kaya na po nilang spoof yung number. Kaya talagang dapat lang po mainam tayo, pag naka-receive tayo ng message at may link, malamang po, hindi na po talaga, kumbaga scam na po yun. Sabi ko nga kanina, ang Globe po, hindi na po talaga nagpapadala ng official messages na may link. Pag nag-notify po kami sa inyo gamit yung aming mga sender ID na Globe or 8080, wala po kaming link na pinapadala. So pag may natanggap po kayong may link, malamang po yan, meron kasi silang gustong kunin sa inyo. So tama pala, Anton, yung tinanggap kong report si Miss Aliyah, na meron daw nabibiling gadget na ganyan na worth 50,000 something yata. Ewan ko lang kung magkano, Anton. At ito ay nagagamit na pwedeng maklone yung number mo, kung ano yung gusto nilang i-hack at malalaman kung ano ang laman ng buong messages sa cellphone mo, Anton. Tama ba yon? Parang ganun ho ang nangyayari. So hindi naman po na malalaman lahat ng messages, no? Pero ang nangyayari nga po is pag kumunik na kayo dyan sa fake cell tower na yan, na parang cell site na hindi naman po talaga sa telco.
maaari po talaga na kung ano man yung mga ipadala yung message via SMS, maaari nila mabasa or pwede nga kayong padalhan ng fake na message. Ayun. Okay, Anton. So, yan, pagka hindi natin kilala, ayan at kung hinihinga na yung mga information natin na hindi dapat ipaalam, ayan, sa mga bangko siguro, yung mga PIN number o kaya number sa credit card, huwag ibibigay. Opo. Okay. Anton, maraming salamat at sana itong panayam natin ay makapagbigay ng impormasyon at tips sa ating mga kababayan at nang hindi na mabiktima ng mga scammer na ito. Okay, Anton, pero siguro sa grupo din ng telco, di ba natin, ayan, yung tanong ko nga, di ba natin kaya maglagay ng firewall? Siguro yan ang pag-usapan natin para maprotektahan yung mga customers natin, na consumers. Sir Anton, pwede ba yun kapag nakatanggap tayo ng ganong message, automatic na magno-notify sa atin na scam message ito? Meron po naman kami, sabi ko nga, may mga firewall po kami. In fact, billion na messages ang nabablock namin on a regular basis. Pero itong bagong pamamaraan nila, itong bagong scheme nila at attack, hindi na po dumadaan sa amin kaya hindi po namin mablock. Kaya po talagang, andito nga ako ngayon para masabihin ng mga taong bayan, mga customer namin na talagang mag-ingat po kasi may mga scam na po ngayon na talagang hindi na namin mablock kahit na po may mga firewall kami. Anton, ba't ang gagaling nila? Ayan, saan ba galing ang mga ito? Hindi kayo galing din sa mga telco companies? Baka mga IT professional to lakay. Mga IT experts, Maaari po, di ba? Talagang kapag siguro kasi nga sa amin gaya sa design ko sa Globe, very specifically, at least dun sa amin, talagang sa tindi na po ng pagbablock namin, talagang gumagawa po sila ng mga bagong pamamaraan ngayon para talagang mabypass yung aming mga control. So, mabypass na yung firewall lakay na sinasabi mo. At magagaling po nga talaga, kaya dapat po talaga mag-ingat tayong lahat dahil pagaling ang mga scammer po ngayon. Anton, maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Thank you sa mga information. Maraming salamat din lakay. Maraming salamat, Sir Anton. Anton Reynaldo Bonifacio, ang Chief Information Officer ng Globe. Dami talaga manluloko. Lakay, ngayon lang natin narinig yung fake cell tower. Oo nga, na fake cell. Fake cell. Fake cell, hindi fake cell. Fake cell. Ayan, peking cell. Cell site. Grabe ang mga scammer ngayon. Patindi ng patindi. Siguro dapat i-hire nila yung mga scammer, no? Para yung mga scammer nang po-protekta sa atin. Baliktad. Di ba nagpakalat ng I love you virus? Balita, kinuha na ng CIA o FBI sa Amerika. Talagang napapakinabangan kasi magagaling lakay. Yes. Kaya lang kung panluloko naman, dapat matimbog na sila. Babalikan po natin lang pang mga reports. Yung mga taga Philippine National Police. Bukas na malalaman kung sino ang papalit kay advance happy birthday Apo Kabagis General Benji Acorda. Bukas na malalaman kung sino ang papalit sa kanya. Oras ganap na 4:36. Oras sa ganap na 4:42. Nasa ating linya ang spokesperson ng Philippine National Police. Pero sandali lang mga Attorney Colonel Gina Fajardo, Baka ko makalimutan, related lamang po dun sa interview natin kay Anton Bonifacio ng Globe. Ito po, mahabigan, hindi niya na-mention ito Baka mamaya kayo po ay nakatanggap ng mga missed calls from unknown numbers. Ayan, ang sabi po ng Globe, refrain from picking up the call. Ibig sabihin na huwag niyong sasagutin ang mga missed calls na hindi niyo naman kilala yung mga numbers. Ayan, wala naman sa phone book ninyo, Ang sabi po, it might be the one ring and cut call scam that tricks you into calling back and unknowingly incurring international call charges. Ayan. So, maganyan po mahabigan. Keep yourself protected and report suspicious calls
True Globe's Stop Spam webpage. Ayan. Lakay, alam mo ba, kapag may tumatawag daw sa'yo ng no number, kapag sinagot Paulit-ulit. mo, wag mo ding sasagutin ng yes or no. Dahil baka pwedeng gamitin yung sagot mo ng yes or no sa ibang mga tanong i-edit nila, Lakay. Ayan. So, ganun po ha. Kung may tawag sa inyo, baka akala nyo emergency, wag nyo sagutin. Dahil kung tawag yan, magte-text yan pagka di ba? Kung hindi mo sinasagot. Anyway, Colonel Gina Pardo, ma'am, magandang umaga po. Magandang hapon sa inyo, Colonel. Magandang hapon po, Sir Lakay Deo and Ma'am Aliyah, sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay sa inyong programa. Magandang hapon po. Good afternoon, Colonel. Naku, Colonel Jean, medyo mahaba-haba po ang bakasyon. Paano po ang pagganda ng Philippine National Police para po sa Semana Santa, Colonel? Nakalatag na po yung ating security coverage para nga po dito sa mahabang Semana Santa at kahapon nga po ay nagtaas na po tayo ng alert level. Effective 12:01 po kahapon ng madaling araw ay nasa heightened alert na po ang ating kapulisan at inaasahan nga po natin na simula bukas po ay talagang dodoble at natitripli po yung mga kababayan po nating magpabiyahe. Kaya yung ating pong mga itinatag na police assistance desk po sa mga terminals, seaports and airports po ay nakalatag na rin po. Ayan, So, wala po ba tayong nakita mga threat maliban dito sa mga threat ng mga scammers, mga manluloko, Colonel Fajardo, ma'am? So far, sir, wala pa naman po tayong namomonitor na mga seryosong banta sa seguridad. At as of this morning po, sir, ay wala pa rin din po tayong natatanggap na any major incident that would somehow increase the level of threat. But just the same, hindi pa rin po tayo nagkukumpiyansa. Patuloy po yung ating coordination sa ibang ahensya ng gobyerno para masiguro po na magiging ligtas at pa po yung kabuuan po ng Semana Santa. Dumadali, Colonel, ang mga akyat bahay gang pagka ganitong bakasyon. Alam nilang walang tao ang mga kabahayan. Ayan na. May coordination po ba tayo sa mga barangay officials, Colonel Fajardo, para maiwasan po yung mga ganitong akyat bahay gang operation? Yes po, sir. Kasama po yan sa ginawa po nating security planning na yung pong ating mga force multipliers, yung ating mga barangay tanod ay nire-orient na rin po natin sila at i-adjust po yung kanilang mga deployment, lalong-lalo na po doon sa mga alanganing oras kung saan dapat mabantayan po yung mga naiiwang bahay po. At meron po tayong itinalaga ng mga pulis sa barangay na magsusupervise po sa ating mga barangay tanod para siguraduhin po na nababantayan din po yung mga lugar at mga bahay na may iwanan po para po dito sa mahabang Semana Santa po. Oo, Colonel Jean, dahil marami ang nagbabakasyon at bumabiyahe sa iba't ibang mga probinsya, may mga ilan po na nabimiktima daw ng travel scam. Ano ba itong travel scam, ma'am? Itong mga travel scam, ma'am, ay mga nambibiktima po online. Alam po natin ngayon na dahil Semana Santa, yan din po yung pagkakataon na sinasamantala din po ng ating ibang mga kababayan para makapagbakasyon. So makikita po natin dyan, marami pong nakapost sa different social media platform po na nag-o-offer po ng promo, libreng services, mas murang airfare tickets, mga accommodation. So mag-ingat po tayo. Ang lagi nating paalala sa kanila ay makipag-transact lang po doon sa mga authorized at legitimate travel agencies at mga accredited na mga ahensya po ng gobyerno para hindi po tayo ma-scam po. Colonel Jean, maiba lang tayo na kumusta naman ang paghahanda po ng PNP sa change of command bukas? Yes po, ma'am. Kaninang umaga nga po ay nagsagawa po tayo ng rehearsal para nga po sa chain of command. Naka-schedule po na chain of command na bukas po. Pero kung ako po ang tatanungin niyo, ma'am, kung sino po ba ang papalit, ay pare-pareho po tayo, ma'am, na nag-aantay po ng official announcement po at appointment po kung sino po ang papalit sa ating pong paparitiro po na Chief PNP. So wala na pong panibagong extension na Colonel kasi may preparation na kayo kasi may mga nagsasabi, naku baka ma-extend pa ulit si General Acorda. May rehearsal na. Well, as of today, Sir Deo, ay tuloy-tuloy po yung ating rehearsal. So nakaprepare po tayo para sa chain of command bukas po at yan lang po yung ating masasabi sa ngayon po. Colonel Jean, anong oras itong change of command bukas?
Alas 9 po ng umaga, ma'am, based on the schedule po. At sino po ang matunog, Colonel? Matunog ang General Peralta, General Nartates, sino ba yung isa? Dalawa ba o ilan po yung names na isinabmit kay Pangulong Marcos para pagpilian, Colonel? Wala po tayong information, Sir Deo, kung meron nga po bang isinumite yung ating GPNP or even yung ating SILG. But kung titignan po natin yung nakasulat po sa batas ay ang ating po Pangulo ang may sole prerogative po para mamili at mag-appoint po ng isang GPNP. At yan naman po ay pwede po niyang piliin mula sa mga third level officer na may ranggong Brigadier General pataas. So antayin po natin, sir, kung within the day or tomorrow or kailan po may i-announce po yan kung sino po ang papalit po sa ating GPNP. Sino bang ibinubulong ni PNP Chief, Colonel? Wala po tayong personal na information dyan, Sir Deo. At sabi ko nga po, sir, kagaya po ninyo, kami rin po dito sa PNP ay nag-aantay din po ng official announcement. But regardless po, sir, kung sino po ang mapipili, ay we will fully support kung sino man po ang mapipili ng ating president. Ayan, kasi nung makasap natin makapin natin si Jan Azorin, sabi ko, sino bang susunod na papalit sa'yo? Sabi niya, itong kasama ko si General Acorda na yan. Nagkatotoo. Kaya ko tinatanong kung baka may ibulong si General Acorda, most probably yun na ang susunod na PNP chief na papalit sa kanya. Well, ang sabi po, sir, ng ating GPNP kahapon ay kung siya po ay tatanungin ng ating presidente kung sa tingin niya sino ang dapat pumalit sa kanya, sabi niya ay tsaka lamang po siguro niya magsasabihin kung sino yung kanyang personal choice. But ang sabi nga po niya, lahat naman po yan ng mga senior officer ay tingin po niya ay qualified po to be appointed as GPNP po. Ayan, naakala yung sasabihin niya, kailangan Lieutenant General. Colonel Fajardo, ma'am, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Ay, salamat po, sir. Magandang hapon po. Kaibigan, Attorney Colonel Gina Fajardo, spokesperson ng Philippine National Police. Lakay, balik tayo sa detalye ng ating mga balita. Mararamdaman pa hanggang Agosto ang epekto ng El Nino. At ito po ay ayon sa Department of Science and Technology o DOST. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DOST Secretary Renato Celedum Jr. na tatagal pa ang El Nino hanggang sa nabanggit na buwan at patuloy na mararamdaman sa malaking bahagi ng bansa. Sa pagtaya naman ng DOST Pag-asa, aabot na sa 54 provinces ang maaapektuhan ng tagtuyot. Samantala, naghahanda na rin ang ahensya sa La Nina na inaasahan naman sa second half ng taon. Samantala, pag-amyenda sa Animal Welfare Act, dapat nang madaliin kasunod na madumaraming kaso ng animal torture ayon kay Senator Grace po. Ba? Petal lover ba itong si Senadora Grace Raymond? May mga alagang aso ba siya o pusa? Ayan. Fur mom ba itong si Senator Grace? May alagang baya, ayan, bayawak. Lakay, kakaiba naman yun. Si Kuya Kim, ang dami niya kayang alagang hayop, di ba? Ayan. Si Senator Grace po kaya, ano kanya, meron ba siyang Shih Tzu, German Shepherd, Labrador? Oo, Golden Retriever. RH number 28, Raymond Adpans, please come in. Raymond. Mayor Elaine, si Senator Grace po yung mga aso ang alaga. Dahil sabi niya, mabuti pa yung aso pag uwi mo ng bahay, nagkakanda o gagang sumalubong. Yung mga anak mo nakatingin lang sa cellphone. Akala ko kanyang hugot. Akala ko ayan, buti pa aso sumasalubong. Si Mister ayan hindi makita. Hindi malaman kung nasaan. Oo nga, mga bata ngayon masyado puro technology. Nakatutok sa cellphone. Ayan, maski wala pa yatang 1 year old, nasa stroller pa lang, nakatutok na sa cellphone. Lakay, alam na nila talaga paano i-operate tong cellphone, paano pumunta sa YouTube. Alaga? Okay, proceed.
Mayor at Elaine nanawagan si Senator Grace po sa mga kapwa mambabatas na suportahan ang kanyang isinusulong na pag-amyenda sa Animal Welfare Act. Ito'y concern ng mga dumaraning kaso ng pananakit at pagpatay sa mga alagang hayop, lalo na ang mga aso. Dahil matapos ang viral video ng asong si Chilowa na pinatay ng isang barangay tanod sa Camarines Sur, ay sumunod naman ang pagtanggal sa tainga ng 2 sitio sa Legazpi City na alaga ni Maris Ecleo Aguilar. Nagulat ang pamilya Aguilar ng datnan sa kanilang bahay ang kanilang 2 alagang sitio na nanghihina matapos tapyasan ng kanilang tainga. Ayon kay po, nakalulungkot na marinig ang mga kaso ng pag-torture, pangmamaltrato at pagpapabayad sa mga hayop. Sa kanyang sinusulong na pag-amyenda sa Animal Welfare Act, nais nitong patawan ng mas mabigat na parusa ang mga sangkot sa panakit sa mga alagang hayop. Umaasa siya sa commitment ng Senate President Juan Miguel Zubiri na ito'y may papasa sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, ay nangako din ito na sa kanilang paglipat sa bagong gusal ng Senado sa Taguig ay magiging pet-friendly ito. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Atas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Lakay, good news dahil inaasahang darating sa bansa ang karagdagang 3 milyong doses ng pentavalent vaccines. Laban po yan sa pertussis sa mga susunod na buwan. Ayon sa Department of Health, hindi lang proteksyon laban sa pertussis ang nasabing bakuna, kundi pati na rin sa diphtheria, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Bukod pa rito ay una nang sinabi na nasa 1 milyong dosage o doses ng bakuna ang inaasahan na darating sa buwan ng Hunyo. Samantala, sinabi ng kagawaran na hindi pa oras para gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask at pagkakaroon ng lockdown. Pero hinihimok pa rin ang publiko na magsuot ng face mask, lalo na sa mga matataong lugar at kung nakararanas ng sintomas, ay agad na magpakonsulta sa doktor. Naku, bakuna na naman ha. Ingat tayo sa mga bakuna ng ganyan. Alala niyo yung Dengvaxia ha. Yan. Lalo't mga bata ang tuturukan dito, Miss Alia ha. Oo, lakay. Pero itong bakuna kontra pertussis ay matagal na itong bakuna na ito. Ganon, proven na ba yan? At kaugnay niyan sabi po ng DOH, mga misis ha, yung mga magulang, mga lola ha. Ayan. Ang sabi po ng Department of Health, mga misis, mga lola, mga kuya, pinaiiwas ang mamagulang na halikan sa labi ang kanilang mga sanggol. Bawal na muna mag-kiss to kiss. Upang mapigilan ang pagkalat ng pertussis. Ayon kay Undersecretary Eric Tag ng DOH, kung may sipon naman ang kakarga sa sanggol, ay kailangan mag-face mask at maghugas ng kamay. Sinabi ba ni Yusek Tayag na maiwasan naman ang pertussis kung bakunado isang bata pero mainam pa rin, anya kung ilalayo mo ito sa hawaan ng naturang bakterya. Ay kung nga kayo po ay may sipod bagabisis, inuubo, Paano yung ubo lakay? Paano yung ubo? Huwag nagkakargahin baga sa gol. Ayan. Bakit sa mga eksperto, labis na nakakahawa ang whooping cough dahil 17 kataon na ang pwedeng mahawaan ng isang infected nito. Lakay, ganyan kalala ang pertussis. Yes, kaya ingat. Babalikan po natin lang pang mga balita. Naku, sino man itong batang kinapitan lamang ng dikya, ha? Namatay, Diyos ko po, ha? Babalikan natin yan. Oras, ganap ng alas 4:57. AFP Chief General Romeo Browner Jr. dinala ang ospital sa Palawan ang 3 sundalong nasugatan sa pinakauling pambomba ng tubig ng China. Uy, nakita ko yung footage na bigay sa atin ni Jim Gomez ng Associated Press. Grabe ha. Ayan. Pinagtulungan ng 2 barko ng China Coast Guard itong maliit na barko ng Pilipinas. Di natin masyadong kita yung impact pero ito may congrats kay GMA7 yata footage ito. Jim Gomez ha. Yung mga tinamaan ng tubig doon sa loob ng barko mismo. Ayan, kung paano tumama yung malakas na buga ng tubig. Ayun talagang tumatarsik yung mga gamit doon sa loob ng barko. At kung makikita mo sa video, parang tila tumatagos yung tubig sa kabilang bintana. Alamin natin, report mula kay Edniel Parosa. Edniel, please come in. Lakay at Aliyah, personal ng binisita at kinamusta ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr.
itong tatlong sundalong nasugatan doon sa pinakahuling resupply mission ng Pilipinas dyan sa Ayungin Shoal. Kinamayan at binigyan ng parangal, maging ng cash assistance itong si General Omet Lakay. Itong tatlong sundalong, ang isa pa nga ay nagtamo ng sugat sa ulo. Personal niyang kinamusta ang kalagayan at yung moral itong tatlong sundalo na pawang nagkamit ng Wounded Personnel Medal. Bukod pa doon sa 4 ding awardee, noong entrada ng Marso, kung matatandaan niyo, mayroon ding 4 na sugatan. So 7 yung ginawaran ng medalya ngayon ng AFP, habang 16 naman ang ginawaran ng Military Merit Medal itong mga miyembro ng Western Command na nagpapalitan para pumoste doon sa Ayungin Shoal. Nandito tayo ngayon lakay at Aliyah mismo sa headquarters ng Westcom dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, kung saan natanong din natin si AFP Chief of Staff General Bronner kung ano yung status ng meeting kahapon ng security officials para mag-recommend kay Pangulong Bongbong Marcos na panibagong diskarte o adjustment doon sa gagawin sa West Philippine Sea. Ang sabi niya ay hindi pa nagbibigay ng panibagong direktiba si PBBM, pero for sure ay yung magre-react dito, lakay at presidente. Pero iginiit ng general na maximum tolerance pa rin ang ipatutupad Edniel. At kanyang utos sa AFP dahil ayaw natin ng gera. Walang panalo sa gera, lakay. Edniel, nakita ko itong video mo, may bandage sa ulo at saka sa mukha yung tatlong sundalo. Paano pa yun? Yung isa nasa noo, ayan sa mukha, ayan yung dalawa sa ulo. Ano ba ang tama nila? Ba't may bandage sa sa ulo itong tatlo na sundalo? Pero ito lakay, kinumpirma ni General Bronner maging ng mga sugatan na ito yung pinakamalala so far kung ang pag-uusapan is yung pinsala sa katawan o sa buhay ng isang tao, sapagkat yung water cannon ng China lakay sa sobrang lakas daw nito ay tumilapon. Wow. Yung tatlong itong sundalo? Oo. Correct. Yung may bandage sakay sa ulo, duduan yung ulo niyan. Naku, ang pagkakakwento niya kanina sa media ay sa sobrang lakas ng water cannon, tinamaan siya at humampas yung kanyang katawan doon sa pinaka-walling nung Onaiza May 4. Ibig sabihin, kung wala yung dingding ng Onaiza May 4 lakay, malamang sa malamang tumilapon sa dagat. Wow. Ganon yung pagkakakwento niya, at yun na rin yung dahilan kung bakit ibinabagit mo kanina lakay, narinig kita doon sa video ngayon na kumakalat na rin online. Maririnig mo yung mga miyembro ng Navy na nagdadasal at sinasabi na talagang Lord, tama na. Yun yung kanilang explanation kanina kung gaano kalakas yung puwersa ng water cannon. Nakaiba doon sa mga unang insidente ng water cannon incident na tinamo nila o naranasan doon sa kamay ng China Coast Guard. Ang binabanggit lakay nitong tatlong ito ay pagtapos silang gumaling ay babalik pa rin sila. Naghahayag pa rin sila ng kahandaan para bumalik at ipagtanggol yung karapatan at soberanya ng bansa para dito sa teritoryo natin diyan sa Ayungin Shoal. Ang AFP Chief of Staff ay pabalik na ngayon sa Maynila. Ilang saglit na lang ay pasakay na rin kami ngayon pabalik na kami doon sa aming sinakyang C-295 aircraft. At dito nga nagtatapos yung pangumusta ni General Bronner. At sa kabila nito ay ito nga binabanggit niya, maximum tolerance pa rin yung pairalim ng AFP lakay. Wala bang balak magsampa ng kaso sa China Coast Guard itong tatlong sundalo o AFP dahil sila ay nasugatan, nasaktan? Walang binanggit lakay pero ito nga sabi nga ni General Bronner, alam ko na hindi ito yung gusto niyong marinig, pero maximum tolerance muna tayo until may bagong sabihin si Pangulong Bongbong Marcos. After that recommendation nga, natatanggapin niya doon sa National Task Force for the West Philippine Sea na natuloy kahapon yung kanilang pulong lakay. Okay, maraming salamat Edniel. Live pa rin mula rito sa headquarters ng AFP Western Command sa Puerto Princesa sa Palawan para sa kaunaunan sa Pilipinas Leisure H. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edniel. Samantala, yung mga nagbabakasyon nauwi sa trahedya ang masaya sanang bakasyon sa dagat ng isang bata. Dahil namatay po ang isang 10 years old na batang babae matapos kapitan ng dikya. Ayan. Ito po yung jellyfish. Ayan. Habang naliligo sa isang beach sa Araceli, Palawan. Ayon sa Araceli Rural Health Unit, sinubukan pang iligtas ang bata pero namatay dahil sa matinding allergic reaction nito.
Kaya nagbabala naman ang health unit sa mga nagbabakasyon na mag-ingat sa paliligo sa dagat. Ngayong panahon ng tagit na kung kailan naglalabasan ang mga dikya sa dagat. Ayun. So delikado pala yan. Minsan kinuka pa, nilalaro pa yan ha? Oo, Lakay. Meron akong kaibigan talagang parang bata pa siya, kinapitan siya ng dikya. At hanggang ngayon kitang-kita pa rin yung mark sa buong legs niya. Pati starfish ayan kumakapit din. Ayan, nabukod sa Lakay, dikya. delikado din ba yung starfish? Oo, pagka kinapitan ka rin yan, nagmamarka rin yan Miss Aliyah. Pero hindi naman nakakamatay itong starfish, Lakay. Di natin alam. Ayan, kung may allergic reaction, baka ganyan masapitin mo. Kaya mag-ingat po tayo. Ayan, natutuwa tayo na nilalaro. Oy, ganda nito ha. Ganito pala yan. Ang cute pala nito. Cute pala nito ha. Yung pala ay deadly na kamamatay. Lakay, samantala good news, deklarado ng bird flu free ang probinsya ng Sultan Kudarat. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ito ay matapos magnegatibo sa avian influenza ang test result ng mahigit 90 days. Anya, luluwagan na ang pagproseso sa poultry products sa loob at labas ng probinsya. Una rito nagsagawa ng matinding cleaning at disinfection activities ang LGU DA Regional Office at Bureau of Animal Industry. At yan, the long is road mga biyahero ngayon. Maraming mahaba ang lalakbayin. Mahaba-habang pila din. Paakyat ng Baguio, paakyat ng papunta ng Batangas, Lakay, alam mo ba, Bicol. sa Boracay halos punuan na ang mga tao doon. Kaya kung pupunta po kayo ng Boracay, punuan na ng mga tao. Ayan. Oo, Lakay, ng mga bakasyonista. Ayan, kaya asahan nyo yung mga mahabang pila. Ayan. Yung mga habigan, ingat-ingat po tayo lalo sa mga scammers ha. Ayan, narin yung interview natin sa KPNP Chief Spokesperson Colonel Jen Fajardo at mula kay Anton Bonifacio ng Globe. Yung mga hindi natin kilalang tumatawag, wag pong sasagutin, ha? Tama. Ayan, mga text messages na kunyari may nanalo kayo, ayan, o kaya may package sa PhilPost, ayan. Kaya nga ang sabi Lakay, don't talk to strangers. Yan. At ayan, nakabuhan natin pala tuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Sa ngalan ni Ms. Thea Petso Corpus, ako po si Aliyah Ikatlo. Stay safe. Mga balansyadong balita susunod na Chairman of the Board, Henry Ura at Miss K. Karen Oyong. Bye-bye. Stay safe. Bye. Growing